So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, ayan, i-review na rin natin finally ang isa sa pinakamura na pwede na natin makonsider na budget 5G smartphone today, which is a Samsung Galaxy A06 5G. Ito na kaya ang perfect 5G smartphone sa inyo sa murang halaga. Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yun mga ka-J-Vlog, ayan, for today's video, i-reviewan natin ang Samsung Galaxy A06 5G. Marami akong nakikita sa comment section na nakukuha raw nila ng magandang deal yung A06 5G ngayon. So yun, kung interested kayo, i-click nyo na lang tong view products natin. Kung bumalik siya sa original price, i-add to cart nyo na siya or mag-purchase na kayo dahil there's a possibility naman na bumalik yan sa kanyang murang presyo. So yung A06 5G, nakuha ko yung akin ng around na 4,000 plus for a 5G smartphone. Napakamura po. Pero ang SRP kasi ng A06 5G, lumabas lang siya recently ngayon ng March 2025, pero grabe, binagsak presyo agad to ni Samsung. Ang SRP niya talaga is 7,990 for the 4GB 128. Pero again, pag sale or minsan pag trip talaga ni Samsung, bumabagsak ang presyo niya sa 4,000 piso, 50% discount. 4,000 pesos for a 5G smartphone, napakasulit yan, and 4GB of RAM is okay na okay yan for that kind of price tag. So syempre, i-review natin siya kung magkano natin siya nabili sa online, kasi yung 7,990 4GB 128 still possible na nakikita ko pa rin yung presyo sa mall, ganyan pa rin. Kaya dito na kayo magbumili sa ating view products. I-click nyo na lang tong view products natin para ma-redirect kayo sa bagsak presyo na Samsung Galaxy A06 5G. So dito nga sa ating full review, check natin kung gaano kaganda ba or gaano kasulit itong smartphone na to. So yan, next mga ka-J-Vlog is gusto ko i-share sa inyo yung mga gandang features kung bakit napakasulit ng Samsung Galaxy A06 5G for a price na 4,000 to 5,000 pesos. Unang-una, 5G connectivity. Again, very rare natin nakikita na magkaroon ng 5G smartphone sa below 6,000 pesos segment or even below 5,000 pesos segment. Kaya yan yung isang key factor of buying the Samsung Galaxy A06 5G. Yung 5G connectivity niya sa murang halaga. Yan po yung pinaka-main advantage ng smartphone na to sa lahat ng competitors niya na puro 4G ang nakikita natin. Pero again, quick reminder lang, bumabalik siya sa kanyang SRP na 8,000, pero abang-abang lang kayo kasi makukuha nyo automatic ng 4,000 to 5,000 pesos sa sale. Meron pa ako nakikita na nakukuha nila ng 3,000 plus 5G version. Napakasulit niyan. Kaya abang-abang lang kayo at i-click nyo na tong view products natin. Display-wise, malaki yung display ng Samsung Galaxy A06 5G. Especially, yun nga, 9:30 screen refresh rate din naman siya. Although notch display siya, given naman yan for an A-series ng smartphone sa pinakamurang halaga. Pero hindi na ako magreklamo dyan. 4,000 to 5,000 pesos is still pa rin naman yan, acceptable lang notch display mga ka-J-Vlog. Pero syempre again, mas maganda na siguro hopefully sa A07, di ba, na maging punch hole na sila. Kasi again, tulad ng sinasabi ko sa mga ibang video, wala naman ding any reason or any cause gawing bilog yung notch display, gawin nyo ng bilog dahil mas okay po talaga ang full view display or punch hole display kasi mas better ang viewing experience. Marami akong nakikita sa comment section ng isang reason nila when hindi bumibili ng smartphone is the notch display. Again, huwag niyong gawing reason yan. Makakapag-adjust naman kayo sa notch eh. Kung sulit naman yung smartphone, sa murang halaga, even notch display, yun na, bilhin nyo na. Kasi, again, the notch display, hindi po nakaka-affect sa performance, pero let's adapt yung modern design din. Next, operating system. So again, the Samsung Galaxy A06 5G, good news, naka-Android 15 na yan with One UI version 7. Ito siya. So, ganito rin naman. Ito is A06 4G. Wala na kasing 5G. Very, very identical din naman yung A06 and A06 5G and 4G. So, yun nga. When it comes sa display niya, ayan yung display niya kanina. Hindi ko napakita. Malaki. Sobrang solid yung display niya, malaki siya mga ka-J-Vlog. At ang maganda nga dito, naka-Android, na siya, Android 15 with One UI version 7. Even the 4G version, nagsimula to sa Android 14, pero naka-Android 15 na siya. Yun ang pinaka-main advantage rin ng Samsung, of course, compared sa mga competitors na yung kanilang budget smartphone is na-update sa mga latest Android
Take for example, itong A06 4G. Next, yung chipset. Yung chipset niya is nakakatuwa dahil parehong-pareho doon sa Samsung Galaxy A16 5G na meron MediaTek Dimensity 6300. Gagawa ko ng phone comparison about sa dalawang smartphone na yan. Kasi yung A16 5G, pwede natin makuha yung for as low as 6,000 pesos eh. Minsan nagfa 5 plus siya kung sweswertihin. So 6,000 pesos tapos yung A06 5G nasa 4,000 pesos. So 2,000 price difference. Magbibigay ako ng ng phone comparo. Stay tuned lang. So yun. Powerful chipset for a price tag na 4,000 pesos is yan yung pinaka magiging advantage din ng A06 5G sa mga competitors na naka 4G chipset, yung ISOC, MediaTek Helio G36. Panigurado yan yung pinakasulit dito sa A06 5G kasi parang to be honest, naaalala ko dito yung Itel P55 5G na sobrang sulit na meron Dimensity 63, I think 6300 din yun na chipset, tapos sobrang mura lang. Next, camera. So, the Samsung Galaxy A06 5G is meron dual camera. So, 50 megapixel main camera and a 2 megapixel depth sensor. Again, the 2 megapixel depth sensor, which is ito, is very useless yan. Kaya dito pa rin lang tayo magbabase sa kanyang main camera. And again, sa 4G and 5G version, wala naman silang ganong pinagkaiba sa camera performance, and to be honest, malinaw din naman kahit papaano yung mapoprovide na photo quality ng Samsung Galaxy A06 5G. Next yung battery. Battery is huge, 5,000 mAh battery. Ang maganda rin dito, support ng 25 watt fast charging rate. So for price tag na 4,000 pesos, yan din yung isang advantage na 25 watts. Kasi usually ang nakikita natin for that kind of price tag is 18 watt fast charging rate. At sad to say, of course, pag bibili kayo ng mga ganitong devices na Samsung Slim Box to, wala po tong kasamang charger out of the box. Data cable lang siya. Pero no worries, meron naman tayo mare-recommend na mga murang charger. Maglalagay ako niyan dito sa description box ng Ugreen 20 watts charger na nasa around 3 to 400 pesos lang. Fast charger na siya. So, yun. Minsan, pag seswertein kayo, parang itong A06 4G, nakuha ko to with freebie na charger. So, very ironic, 'di ba, na nagiging freebie na yung dapat naman talagang nandoon sa box, 'di ba? So, yun, paswertihan yung charger. Kung wala kayong charger, bumili na lang kayo, check nyo na lang dito sa description box, Ugreen 20 watts charger. And next sa design and form factor, ito yung pinaka-solid sa A06 5G, yung design and form factor niya. Napakaganda ng ergonomic na itong smartphone na to. Na-adapt niya nga again yung nagustuhan kong ergonomic sa A55. Ayan. Yung merong dito, yung may uka dito for, I think, pag naglalaro kayo, mas comfortable. Sa feel pa lang netong A06, very na siya, yung mga feel yung durable na siya. Polycarbonate back, which is okay rin naman siya. Plastic siya, kaya asahan nyo madali siya magasgasan. And sad to say, wala po itong kasamang case out of the box. Kaya bibili rin kayo ng case nitong A06 5G. Pero given when it comes to design, is very attractive din naman siya kahit minimalist. Kung i-rate ko yung design niya, 1 ang lowest na nga. Isang score ko dito mga J-Vlog for a price na 4 to 5,000 pesos. Nasa 8 yung design nitong A06 5G. So yun mga J-Vlog, yung mga nagustuhan ko so far dito sa smartphone na to. And hopefully, nakatulong ito mga sinabi ko sa inyo. Kung nagde-decide kayo, bumili ng A06 5G. At kung interested kayo, again, i-click nyo na lang itong view products natin para ma-redirect kayo sa bagsak presyo na Samsung Galaxy A06 5G.
Video sample rear camera of the Samsung Galaxy A06 5G. So ang pinakamax resolution niya is Full HD 1080p at 30 fps. So wala siyang any support for 60 fps sa Full HD 1080p. Malinaw rin naman in fairness yung rear camera na itong device na to. And ang maganda dito, you can switch sa front facing camera nang hindi po pinopause yung video. Kasi same resolution din sila sa rear camera. So ito yung front facing camera quality ng Samsung Galaxy A06 5G. Ayan. Again, outdoor tayo, medyo maliwanag. Kaya maganda yung tama ng ilaw. Pero when it comes pa ganyan, pasok tayo sa ano. Pag nasa indoor ka na, medyo nagkaka-noise syempre. Ayan, di ba? So yun mga ka-J-Vlog, next is explore natin yung design at build quality nitong Samsung Galaxy A06 5G. Very identical din siya sa A06 4G na stay tuned dahil bumili rin ako niyan, nag-purchase din ako ng A06 5 ng 4G. Very identical lang naman sa design pero maganda yung design ng A06 5G dahil yun nga na-adapt niya yung design ng A55 which is itong may uka dito. Pag naglalaro kayo maganda siya kasi parang may finger rest kayo dito sa may gilid. At build quality niya overall maganda naman. Mahalata nyo rin naman na maganda yung pagkagawa dito sa A06 5G or durable siya. Meron siyang matte finish na back cover at pag tinignan nyo na malapitan yung kanyang back cover, may texture siya eh. Ayan no. Para yung mga stripe na yun, may texture siyang ganyan. Dual rear camera system with flash. And dito sa right side, nandito ang ating power button and yung volume rocker. And of course, ito na rin yung fingerprint scanner niya. Sa taas naman ng smartphone, meron tayong microphone. Sa left side is the SIM tray. Sa baba naman is the 3.5mm headphone jack, microphone, Type-C port at speaker grills. Sa bibili nitong A06 5G, sad to say, wala po siyang screen protector or tempered glass out of the box sa kasama. Even si Maring Jelly Case ay absent po dito sa A06 5G. Ayan, pag inopen natin tong device na to, sad to say, it's not an AMOLED display. Ano siya? PLS LCD display siya. Malaki rin naman yung screen niya, 90Hz screen refresh rate. And ito lang talaga yung nakakalungkot na part dito. Meron pa rin siyang notch display na sana ginawa na nilang punch hole itong A06 5G. Pero when it comes sa slim, manipis din naman siya, lightweight, hindi naman po mabigat itong smartphone na to. And next, explore natin yung camera app ng Samsung Galaxy A06 5G. So, nandito tayo sa main camera niya. So, in fairness, nung ginamit natin to outdoor, maganda rin naman yung mapoprovide na photo quality. Basta maganda or tamang-tama yung tama ng ilaw. Maganda naman na mapoprovide niyang photo quality. For a price tag na makuha niyo to ng 4,000 to 5,000 pesos. Ayan, no? Very sharp naman yung kanyang photos. So, meron tayo ditong 1x zoom, 2x zoom, 4x zoom, hanggang 10x digital zoom po tayo dito sa A06 5G. Meron tayo dito mga additional settings. Ayan, meron tayong flash, timer, aspect ratio, 12 megapixel mode, filters, at ano to? Face. So, sa settings, ayan, dito natin ma-activate yung watermark, yung merong phone model sa baba ng ating mga photo. So, video stabilization, not available in current mode from the front-facing camera. Okay, so meron din naman siyang stabilization. Video stabilization, i-on natin yan. Portrait mode for background blur. Sa video naman, ang pinamax sa resolution niya is Full HD 1080p up to 30 fps. Wala po siyang support sa 60 fps. Sa more, marami rin tayong ganap dito sa A06 5G. Meron tayong Pro mode, Night mode, Food mode, Panorama, Slow motion, and Hyperlapse. Pagdating sa front-facing camera, ayan, hello. Front-facing camera, meron din siyang mode for ultra-wide selfie. Ayan, o. Short lang, digital lang ginagamit, pero makakatulong din naman to kahit papaano. Portrait mode for background blur sa front-facing camera is available. Video mode, ang pinakamax sa mataas na resolution niya for video is Full HD 1080p up to 30 fps din sa front-facing camera. Tingnan natin kung night mode is, yun, available din ng night mode dito sa Samsung Galaxy A06 5G sa front-facing camera. So yun mga ka-J-Vlog ang camera app ng Samsung Galaxy A06 5G. Very simple lang. Next, biometrics test tayo dito sa Samsung Galaxy A06 5G. So try natin yung kanyang fingerprint scanner.
So, pagdating sa fingerprint scanner, fast and accurate naman. Next is face unlock. Na? Pindutin mo yung off ng ng solar ko, no? Apo, sige po. So, pagdating sa face unlock, medyo it takes a few seconds para ma-scan yung face nyo. Hindi siya sobrang bilis. Pero accurate naman. So, next speaker test tayo dito sa Samsung Galaxy A06 5G. So, single speaker lang itong device na to. Start tayo. So, yun yung speaker niya. So, dito lang siya. Ayan, pag tinakpan nyo. So, hindi siya dual sear speakers. Pero, in fairness, for single speaker, So, hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong malakas yung mapoprovide niyang sound quality mga ka-J-Vlog. At hindi siya tunog lata. Maganda naman. Available units kay Mayet. Hindi sa'yo. Apple Watch and iPad. Same lang. Let's go. 7 yan. Nandito tayo ngayon kay Ate Mayet sa CMB Gadgets Tol XK07. Ayan, no. Second floor Gimil San Juan City. So, iPads na second hand and So, Apple in Watch fairness, ang ating kahit na topic for single today. So, camera guys, lang, si Samsung Galaxy A06 5G, malakas naman na mapoprovide niya. And hindi siya tunog lata. So, kung i-rate ko yung speaker niya, 1 ang lowest na sa score niya, sa presyo niya na, pag nakuha natin to ng 4,000 to 5,000 pesos, ang score ko dito nasa 8.5. Pero kung pagbabasehan natin ng SRP niya, karamihan na or almost na lahat ng mga smartphones sa ganitong presyo na 8,000 pesos dual sear speakers. Kaya kung i-rate ko yung kanyang speaker sa kanyang SRP na 8,000 pesos, 1 ang lowest na nga isang score ko dito, nasa 5. So yun mga ka-J-Vlog, ang ating full review dito sa Samsung Galaxy A06 5G. Ang pinaka main question, Lods, sulit ba siya? Kung nakuha nyo siya sa kanyang SRP, medyo sulit din naman siya. Pero may mga ibang specs sa kanyang SRP na 8,000 pesos na hindi bagay. Unang-una, display, notch, 90Hz, yung camera niya, yun. Pero pag nakuha nyo to ng 4,000 pesos, tulad na lang dito sa ating link, napakasulit, super sulit siya. Ito yung siguro pinaka the best na pwede nyo ma-purchase for that kind of price tag. Unang-una advantage is 5G, malaki yung battery, fast charger, malaki yung screen, and of course, ang pinaka reason kung bakit tayo bumibili rin ng Samsung is of course, yung kanilang UI, yung One UI, very user-friendly, very secure dahil yan ang pinaka-most sa pinagkakatiwalaan kong OS, yung One UI dahil of course, sa napakagandang feature nila na Samsung Knox. So again mga ka-J-Vlog, huwag na kayo magdalawang isip pa. Pag nakita nyo agad tong sale, bilhin nyo na dahil bumabalik po yung presyo ulit neto ng mahal. Kaya kung interested kayo, i-click nyo na lang itong view products natin para makapag-add to cart na dito sa Samsung Galaxy A06 5G. At nag-game test din natin to, na-upload ko na yan. So far, it can handle games din naman.